Ngayon naman, babasahin na natin ang inyong komento sa ating Vibe Check. Kung makatutulong ang mga protesta para mapabilis ang investigasyon, papaano nga ba mapapanagot ang mga sangkot sa anomalya? At syempre, kami po dito ay mga judger at dalawa lang po kaming natitira. Pero kasama namin ang aming mga guests at kami ang magde-decide if we will either take it or leave it. Okay. Take it or leave it. So, ako na magbabasa. I'll read the first comment. Okay, una na, Carlo. Okay, from Normer Anthony Madrina 116, the dramatics that the family and supporters of PRRD must have contributed to the decision to reject the appeal. Attorney, what do you think? Take it or leave it. Ayan, take it. Ayan, take it. One line siguro from attorney. What do you think? Sige. Sabi niya yung mga drama daw yung dahilan kung bakit na-reject yung appeal. So it's on you, no? Kayo yung reason. Unfortunately, kayo yung reason. Si Yusek. Yes, actually, kailan lang sinabi ni Harry Roque na binanggitan naman niya tungkol sa kidnapping. Oh, ayan, Harry Roque, yan. Yung mga words nyo, nagagamit tuloy ng ICC. Okay. The internet is forever talaga nga naman. Sige, alright. Next, Prof. Edna, you would like to say anything? Just take it. Okay, sige. Okay. Next comment tayo. Sabi ni Philip Manalo, narinig na ng gobyerno ang inyong hinaing, umuusad na ang kaso sa mga gusto nyong makulong, good government na with a heart, no? So, ang itong comment po bang ito ay, we will take it or cleave it? Take it. Take it. Ayan, take it. Kay Prof. Edna, ano pong masasabi niyo doon sa comment, but take it? Medyo malayo yung kaibahan eh. Malayo yung distansya, yung approach ng pamamahala. So ako, I'd rather have the present one na iti-take ko yon. Kasi it's moving. Walang perfect, pero I'll take it. May progress. Okay, meron na po. Kayo po, attorney. Sa akin, we have to give the President some slack, no? Siya yung nagpatawag ng mga investigation. No president in his right mind would do that kung alam niyang may kasalanan din siya. Si Yusek parang happy to see na ticket sila parehas na yung mga guests natin. Yes. Po, what can you Hindi say? kasi kung ikukumpara natin sa nakaraang administrasyon, umamin na 2020 pa lang, ang dami ng ghost projects, pero wala tayo na pala naging tong klaseng pag-iimbestiga. Ang Pangulong Marcos Jr. kasi ang nag-open ito. So kung hindi naman to na-open at naitago to, wala po siguro nagrarally kasi hindi nila malalaman ang mga gitong klaseng anomalya. So kaya po, salamat sa administrasyon ngayon. Take it. Take it. Mukhang consensus na naman natin take it para dito sa Carlo. Okay, next. At from Elmer Sierra, KM5, forthwith, wakasan na, korupsyon at political dynasty. Ang mga itinuro ng mga dilis, dapat nang hulihin at ikulong. Hindi patas na dilis lang ang nakukulong, palayasin na ang lahat ng sangkot. Thoughts niyo po? Take it or leave it? Take it. Ayan. Consensus ulit tayo. Oo. Iba kasi panawagan natin mga kababayan ay dapat daw bagong magpasko. Meron mga himas-remas na. Sige natin doon. Si Yusek, yes. Ayoko kasi magkaroon ng prejudgment. Kasi pag sinabi natin, although yun naman ang gusto ng Pangulo, di ba? At meron naman ng nakulong, hintayin natin yung iba. Kasi yung ibang kaso, nasa preliminary investigation pa lang. So pag nagkaroon tayo ng resolution at ang recommendation ng Ombudsman or DOJ ay to file the case, so sigurado naman po yung magkaka-warrant of arrest. So hintayin na lang po natin kasi ayaw namin na pangunahan na, oo, meron na. Tapos parang pinungunahan namin yung Ombudsman sa kasandigan namin. So hintayin na lang po natin. Si Yung sa attorney? akin kasi, yung paghahabol, yung call for accountability, dapat hindi po tayo magdi-discriminate. So kaalyado man, member man ng ibang political party, dapat panagutin. Yung dapat panagutin, accountability whenever, whoever, whatever. Ayun, no? Nakapiring kasi si Lady Justice. Walang sinisino. Si Prof. Edna, kayo po. Sa akin, from the point of view sa governance, may sinimulan na eh. So palagay ko, medyo pagkatiwalaan natin yung proseso. Siguro may mga pwedeng pabilisin pa, pero na-lay down na yung proseso. Importante yon. Okay, no? Yan. And sa ating pong last comment, tingnan natin.
Hoy, ang nagbabalik ang ating favorite. Ito po ay aming favorite commenter, no? Si Carlos Hart. Sabi niya, kahit ayo kay Marcos no to desktop, unless di si Sara yung next in line. Makulong na sana lahat ng kurakot bago magpasko, kasali ang mga bias sa Comelec. Naku, galit na galit si Carlos Hart, ha? Merry Christmas kahit di kasya ang 500. Ang galit na galit talaga si Carlos Hart, no? Sabi niya, no to destabilization, kahit daw hindi siya, halimbawa, fan ng Pangulo. Take it or cleave it. Take it. Ako dalawa. Ay, dalawa! Ayun! Okay, no? sige. Hot take ni Yusek. Yes. Ang dami niya kasing opinion. Okay sa no disturb tayo. Okay. Tapos, ano yung bias na Comelec? Oo, Or- pati daw yung bias na Comelec, ikulong na Oo. din. Ayoko naman kasi nagbabase lang naman din sila sa batas. Okay? At yung 500, alam mo sa atin, pinapakita lang naman din kasi ng gobyerno yung value ng 500. Kasi ang tanong lang naman dito, kaya ba? Pero syempre yung sentimiento at damdamin ng gobyerno, syempre gusto nila mapaganda. Yun naman ang gusto ng Pangulo, mapaganda ang buhay ng Pilipino. Pero ang tanong dito, yung 500 ba, because hindi nagtaas yung mga presyo, mukhang kakayanin naman natin maging masaya. Depende na lang yun sa paano mo siyang gagastusin. Yun lang naman yun. Okay, yun. Napaliwanag ni Yusek, si attorney po, si Prof. Okay, yung sa akin, siguro tanong sa bayan, no? Kung sa tingin po natin, medyo problematic yung present administration. Solution ba yung pagpapalit ng problema with an even bigger problem? Yun. O, sino yung papalit kay BBM? The Vice President herself. Kakayanin ba natin yun? Yun yung tanong sa bayan. Solusyon ba sa problema yung pag-i-introduce ng isa pang mas malaking problema? Si Prof. Edna po. Ako, kasi napaka-process-oriented ng governance eh. So, hintayin natin, nakasalang yung proseso. I will take it, respeto, no, dun sa proseso. Tingnan natin. Pero ayoko nung 500. Parang kulang sa akin. Ayan, umabot si Prof. No, Edna. sasabihin nung iba, professor, nako, yung lifestyle nyo kasi, baguhin nyo. Pero sa totoo lang, medyo ang hirap mag-budget ng 500 sa Pasko. Ayan, okay. So sana... Okay. May dalawa yata. Oo. So parang meron yating dalawang winner dahil special ang ating episode ngayon. Yes. So, kung ipili po kami ng winner na pinakamagandang comment na nagustuhan natin. Item Meron po from ba last kayong year. nakuha? Week, congratulations kay Elizabeth Gutierrez. Yes. Po ito ng sign with due respect. Mark. Last week natin na napanalunan. Okay. Oo. So, sino po ang pinaka-nagustuhan ng ating mga guest na comment Dalawa na po. nabasa natin? Pwede po ba nating i-flash ulit? Oo nga, nakalimutan na. Hindi. Tingin ko yung may 100% consensus. Oo, Yun. yung consensus. First two ba? First two na comment. Si Nomer Anthony yata yung isa. Kakagama ng mga DDS. Yes. Ayan, na-reject ang appeal nyo. Diba? Okay, take it yun. At saka yung comment na pangalawa naman na bagamat may mga panawagan pa din para sa na lahat ng sangkot ay dapat managot, may progress din naman. May mga napakulong na at inaantabayanan pa ng ating mga kababayan yung susunod. At diba? sundan ang proseso. Oo, ayan. Maraming salamat sa ating mga very special guests. Si Atty. Ligutan, si Prof. Edna Co, and Yusek Ter Castro. Yes, ginawa niyo pong very special ang ating special coverage. Special coverage.